Sa ating pong huli at ikatlong awiting espiritual, sa page 340 po, Electing Grace. Page 340. Electing Grace, sing. In eternity, God chose to save many sons of Adam's race. Then he sent his son to Calvary. There is suffering, their place. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. Last stanza. The Bible says, not by our works, but according to His grace, which was manifest in eternity, when He chose us His own. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. Amen. Ngayon po umaga, sa muli po nating pakikinig at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon Kristo, muli po natin tawagin ng ating mga ngaral, si Deacon Brother Roger Blasco. Isa pong mabiyaya at mapagpalang umaga sa lahat, mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga Bible sa John chapter 5. Basahin po natin yung verse 40. John chapter 5, verse 40. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa King James Version. And ye will not come to me, that ye might have life. Ang pamagat po na ating mahalagang pag-aaral ngayong umaga ay total depravity and total inability of man. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, aming Ama na nasa langit, lahat po ng papuri, pasasalamat, pagsamba, karangalan ay para sa inyo po lamang. Aming Diyos, maraming salamat muli sa araw na ito dahil muli niyo po kaming tinipon sa dakong ito upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming po salamat sa paglalagay ng desire sa aming mga puso at meron kaming kakayanan na makapaglingkod sa inyo, aming Diyos. Lagi niyo pong ipaalala sa amin
na lahat ng aming nagagawang ito ay dahil po lamang sa inyong ibinigay sa amin na kakayahan. Palagi niyo po kaming paalalahanan na magpakababa ang Diyos. Palagi niyo po kaming bigyan ng humbleness. At palagi po namin alalahanin kung ano po ang aming kakayahan at ang aming mga hindi kayang gawin, aming Diyos. Maraming din salamat sa isang linggong nagdaan, aming pong inaalala, ang inyong pong ginawang pag-iingat sa amin, ang inyong pong pagpe-preserve sa amin. Maraming salamat sa pag-provide ng aming mga pangangailangan, spiritually and physically. Maraming pong salamat. Tunay po na kaibutin ninyo sa amin, inyong mga anak, aming Diyos. Kami rin po ay inaalala po namin ang aming mga kasalanang nagawa, aming Diyos. Kami po ay nagsisisi at patuloy po kaming humihingi ng tulong sa inyo upang mapagtagumpayan po namin ang aming mga laman. Patawarin niyo po kami, aming Diyos. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang gumabay sa amin dito sa lupa, aming Diyos. Kami ay palaging turuan at gabayan at ilayo po sa mga tukso ng kaaway. Patawarin niyo po kami, aming Diyos, at kami po ay inyong hugasan sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Patawarin niyo po kami. Ang aming Diyos, ngayon pong umaga, nawa po ay ihanda niyo ang puso at isipan ng bawat isa, maging pagpapala po sa amin at sa mga nakikinig, aming Diyos, ang mensahe ngayong umaga. Maturuan kami, aming Diyos, kung paano magpakababa. Alalahanin namin ang aming kalalagayan noon at kung anong kabutihan ang ginawa niyo po sa amin kung bakit kami nandito ngayon at nakakagawa po ng mga ganitong bagay. At nang hindi mawaglit sa aming isipan na palaging kayo po ang itaas at kayo po ang purihin at pasalamatan. Muli po, aming Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito. Nawa po ay tanggapin niyo ang aming paglilingkod na ito, ang aming pagsamba. Nawa po ay malugod kayo sa amin, aming Diyos. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Makakaupo na po ang lahat. So, ang title po ng ating mahalagang pag-aaral kung ngayong umaga ay Total Depravity and Total Inability of Man. So, tayo po ay nandito muli sa ating series ng pag-aaral sa Doctrines of Grace. So, last February 18 po ay nagtapos na tayo doon sa ating huling natalakay, yung Preservation of God and Perseverance of the Saints. Ngayon naman mga kapatid ay minabuti ko na muli nating talakayin yung man's total depravity. So, tayo ay mag-start ulit dito sa pinakaunang doktrina ng Doctrines of Grace. Kung yung ibang mga tao ay kumbaga nagpapakadalubhasa sa ibang mga bagay, for example, yung mga doktor, mga surgeon, mga guro, ano pa ba, mga singer, dancer, yung mga artista, sila ay nagpapakadalubhasa. Kumbaga, tayo naman bilang mga mananampalataya, pagdating sa ating pananampalataya, dapat ay may magpakadalubhasa din naman tayo sa scriptures. Kasi sila, tulad ng mga teachers, yung mga nagmamasteral pa, yung mga artista, sila ay tawag doon, yung workshop, para mas mag-improve pa. So tayo bilang mananampalataya, so tayo din naman, dapat din tayong magpursige, kumbaga na mag-improve o maging dalubhasa sa scriptures. So wala namang masama sa pagiging dalubhasa sa iyong career. Hindi naman natin yung sinasabing mali. O magpakadalubhasa ka sa ibang bagay. Tulad dun sa mga agriculture, dun sa fisheries, mga ganon, sa sa wildlife, tulad dun sa sabihin nating dalubhasa sa mga langgam. Ang tawag dun ay myrmecology, myrmecologists. So walang masama, kumbaga
Pero tayo bilang mananampalataya, so kung tayo ay nagpapakadalubhasa sa ating mga karir, sa ibang bagay, so mas lalo mas lalo dapat dito sa scriptures, sa ating mga doktrina. Dahil nga believer ka, dapat pagdating sa iyong pananampalataya, hindi lang basta masabi na Christian, tapos wala namang alam, kumbaga, salat sa spiritual wisdom. So dapat ay may wisdom din tayo. Alam dapat natin kung ano ba yung ating mga pinaniniwalaan, ano yung ating mga aral at mga doktrina. So ang pinaka-benefit nito sa atin bilang mga mananampalataya ay syempre lalago tayo spiritually. Tayo ay magiging equipped to defend and share yung ating mga doctrines sa ibang mga tao. At hindi tayo madadaya o mape-persuade ng mga bulaang aral o mag-aaral. Yan. So tayo ay mas titibay pa sa pananampalataya. Kahit ito ay, sabi nga natin, paulit-ulit lang nating pinag-aaralan at tinatalakay, hindi dapat tayo nagsasawa tulad ng sa paborito mong pagkain, masasabi mo na hindi nakakasawang kainin. Kasi nga, paborito mo, gusto mo. Tulad din dun sa iyong paboritong tugtugin, masasabi mo na hindi nakakasawang pakinggan. At napapasabay ka pa nga sa lyrics, ng kanta, pag naririnig mo. So, ganun din dapat tayo sa ating mga aral o doktrina. Paulit-ulit man, itong ating napapakinggan, tinatalakay, o pinag-aaralan, tayo bilang mananampalataya, dapat hindi tayo magsasawa dito. Kahit pa paulit-ulit. So, kaya, inulit natin ulit sa total depravity, ating babalikan. Paulit-ulit natin itong pag-aralan hanggang sa maging lahat tayo ay magiging dalubhasa, Hindi lang dapat yung pastor o yung kung sino man. Dapat lahat tayo. Lahat ng miyembro ng iglesia. Alam talaga dapat ito. O sabi nga sa Psalm chapter 1, sa verse 2, ang sabi diyan, ito ay delight ng isang tunay na mananampalataya, Sabi niya, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. So kahit pa paulit-ulit, day and night, we must meditate on his words. So, ano pa ba? For example, bigay tayo ng isang eksperto sa kanyang larangan na kanyang ginagawa. So, for example, ay yung mangingisda, example. So, dalubhasa yan sa dagat. Hindi lang yan basta magaling sa paglalambat o panghuhuli ng isda. Hindi lang yun ang alam niya. Dahil nga sa palagi niya itong ginagawa, siya ay palaging nasa laot o sa karagatan. So, kapag yan ay tumingin sa alon, so alam niya kung paano papatakbuhin yung kanyang bangka. Kung paano niya ina-navigate yung dagat. Kung paano niya sasalubungin yung alon. So, alam niya na yun kasi dalubhasa siya doon sa kanyang ginagawang yun. Example pa, kapag yan ay nasa laot, pagka yan ay tumingin sa ulap, sabi mo sa akin na napakinggan, yung mga mangingisda pagka tumingin niya sa ulap, tapos nalanghap yung simoy ng hangin, tapos inaramdaman sa balat, so alam niyan kung may paparating bang masamang panahon o wala. So, natutunan niya yan hindi dahil sa pumasok siya sa kung saang paaralan. Natutunan niya ng mangingisda through personal experience. Sa araw-araw siyang ginagawa, pumapalaot sa dagat. So, yun yung naging paraan kung paano naging dalubhasa siya sa larangan na iyon. So, bukod sa siya ay magaling manghuli ng isda, marunong din siyang mag-navigate sa dagat. So, meron pa siyang discernment sa weather. Kung ano bang kalalagayan ng panahon. Kahit walang signal doon, alam na may bagyo. So, balik na tayo. Ganun yun. So, dahil lamang yan sa paulit-ulit, repetition, ang kanyang ginagawa at na-experience doon sa dagat. So,
At yun nga, yung kanyang mga natutunan na yun, ay nai-apply niya sa kanyang sarili, sa pang-araw-araw niyang buhay, nagagamit niya sa mga sitwasyon na kanyang kinakaharap doon sa dagat. So, anong point? What's the point? Ba't natin sinasabi yan? So, tayo nga, again, bilang mananampalataya, kung tayo ay nagpapakadalubhasa sa scriptures, sa ating mga aral, so yung ating mga aral at doktrina, makakatulong din yan sa atin ng malaki. So tulad doon sa example natin na mangingisda, kapag tayo ay pumalaot din o tayo humayo din dito sa mundong ito, na siya naman talagang ating ginagawa araw-araw, tayo ay nakikisalamuha dito sa mundong ito. So tayo ay nakaka-encounter ng iba't ibang mga tao, mga iba't ibang sitwasyon. So dahil tayo ay aral, kumbaga, nagpapakadalubhasa sa scriptures bilang mananampalataya, alam na natin kung ano yung dapat nating iwasan. Alam na rin natin yung dapat nating gawin batay sa Word of God. So, doon sa mga aral at doktrina kung saan tayo nagpapakadalubhasa. Kumbaga, same dun sa mangingisda, we also know how to navigate our ways dito sa mundo. Tulad sa mangingisda. Pero syempre, yan guided pa rin tayo ng banal na espiritu. Pero again, may duty tayo to meditate on His Word day and night. Yan. Siya yung magiging guide natin sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Syempre accompanied accompanied and with the guidance of the Holy Spirit. So pag tayo naka-encounter ng isang situation, alam na natin how to react. So for example, sa iyong trabaho, ito naman example bilang mananampalataya. So for example, sa iyong trabaho ay may nagawa kang napakagaling or napakagandang bagay, or sabihin natin sa church, may nagagawa ka sa ministry, may na-accomplish ka. So, ikaw ang, kumbaga masasabing, ikaw ang ginagamit ng Panginoon, may nagagawa kang mabuti. So, bilang isang mananampalataya, saved by grace, how will you react? Yan. So, tanong natin yan. How will you react bilang isang mananampalataya, meron kang nagagawang magaganda? So, sasabihin mo ba sa sarili mo na, ang galing ko talaga at nagagawa ko ang bagay na ito? Or, dahil ikaw ay dalubhasa sa mga doktrina, nag-aaral ka lagi, or ang pwede mong sabihin ay, salamat po, Panginoon, at inyong niloob na magawa ko ang mga bagay na ito. So, kanino mo maibibigay yung papuri, kumbaga sa sarili mo ba? Ang makikita mo ba yung sarili mo? O automatic na maaalala mo na, salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos. Nagawa ko ito. So, yan. So, that is a very simple or common scenario, na ating na-encounter on a day-to-day basis, na hindi natin napapansin, sa ating mga sarili. Paano ba tayo nagre-react sa mga ganong sitwasyon? May mga nagagawa tayong magaganda, mabubuti, may mga magagandang bagay na nangyayari sa atin, Kanino ka ba nagpapasalamat? Sino bang iyong naaalala? So, nai-apply ko ba yung paniniwala ko o yung doktrina namin? Nai-apply ko ba yung total depravity na, wala akong kakayahan. So, hindi ito galing sa akin. So, that is the question, Kaya nga ating binalikan ulit ito. At kung tayo talaga ay nakakaunawa sa ating mga doctrines, kung talagang ipinaunawa na ito sa iyo ng Panginoon, ang mga doktrinang ito, kasi Diyos ang nagpapaunawa niyan sa atin, there is a very noticeable difference on how kung paano tayo, how will you react or how you will respond to that situation, may pagkakaiba. Kasi kapag naunawaan mo talaga na ikaw ay totally depraved, palaging ang papuri niyan ay sa Diyos. Sa Diyos mo yan ibibigay. Ganoon. Yun po yun. So, observe natin ang ating sarili. Kaya nga pag-aaralan ulit natin ito Yan. Sabi dito, you will never exalt yourself above God.
Yun. Kumbaga sasabihin mo, hindi naman ako nagmamata sa Diyos, pero alalahanin natin yung kung paano tayo nagre-response doon sa mga sitwasyon nating na-encounter. Na-apply ba natin yung ating mga doktrina sa ating buhay. Tulad doon sa mga isda, kaya hindi tumataob yung bangka noon, kahit sumasalubong yun doon sa malalaking alon, na-apply niya yung kanyang natutunan. So, tayo kaya, kaya nasa alon, yan na yung magagandang bagay na nagagawa mo, mabubuting bagay na nangyayari sa iyo. Paano mo yan sasalubungin? I-apply mo din ba yung mga natututunan mo sa Word of God, sa ating mga doktrina? Sino ang itataas mo? Sino ang papupurihan mo? Yan. So, yun ang ating alalahanin. Sabi nga dyan, you will never exalt yourself above God. You will always put yourself below God's grace and mercy. At makikitaan ka ng humbleness. Yan. And you will never compare yourselves to others. Kasi kapag ginagawa mo yan, una, pag kino-compare mo ang sarili mo sa iba, wala kang pagkakaiba sa isang pariseyo, Same kayo. Kino-compare mo yung sarili mo So pariseyo yung labas mo yan. At pangalawa, hindi mo kinikilala ang sarili mo na totally depraved ka. Yun, mga kapatid. So, dahil nga itong unang doctrine, sa doctrines of grace, ito yung magpapakilala sa tao o sa iyo kung sino ba talaga ikaw. Kung sino ka ba talaga. So, itong doctrine na total depravity and total inability ng isang tao, yun yung magpapakilala sa iyo. Kung ano lang ba yung kaya mong gawin at ano ba yung mga imposible mong magawa. So, maliban ng alaman na loobin ng Panginoon at ipagkalob sa iyo ng Panginoon, magagawa mo yon. O syempre, kung sa sarili mo lang, ang kaya mo lang gawin, mga kapatid, ay kasalanan. Yan ang malinaw na turo na Scripture. Kung yan sa iyo magbubukal sa puso mo mismo, ikaw mismo ang gagawa, kasalanan ang magagawa mo. At dahil lamang yan sa Panginoon kung bakit ka nga nakakagawa ng mabubuting bagay o mabubuting gawa. So may karapatan ka bang magmalaki kung aalalahanin mo yung turo na yan, total depravity. Question, may kakayahan ka bang magyabang? Makakapagmalaki ka ba sa iba? Think about it, mga kapatid. So, yan. At kapag ka nga napag-unawa mo na ang total depravity and total inability ng tao, so wala kang may pagmamalaki at wala kang masasabi na nagagawa mong magaganda. Yan ilaging gawa yan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Laging Diyos lamang ang iyong ibibida. Siya ang iyong itataas at pararangalan. Sa Panginoon lamang lahat ng papuri. Yan. Kaya nga sabi natin, there is a very noticeable difference on how will you respond to any situation na iyong makakaharap. Again, kung sarili mo ang itinataas mo, nakikita mo na napakagaling mo, na sad to say, that is a clear indication na head knowledge lang yan. Head knowledge lang ang meron ka. Nakakalungkot, ang galing mong magturo, tinuturo mo iba, pero pag yung application sa sarili mo, wala So, again, sad to say, that is a clear indication na head knowledge lang yan. Yan. So, you didn't, actually give the credit to God, who worketh in you, both to will and to do of His good pleasure, Kino-quote mo pa yan, Philippians chapter 2, verse 13, kumbaga, memory verse mo yan, God who worketh in you, both to will and to do His good pleasure, pero, pag in-apply mo talaga sa sarili mo, nakikita mo ikaw ang magaling, pero napakalinaw, Diyos ang gumagawa sa iyo. Kaya ka nagkakaroon ng ganang kagustuhan dahil sa Panginoon. Yan. So, sabi nga natin, magbabahagi ka sa iba, magtuturo ka, tapos ito ang ituturo mo, man's total depravity and total inability. Ikaw mismo, hindi mo nakikilala sa sarili mo yung depravity, tingin mo napakagaling mo na.
napaka matuwid mo. So, sabi nga, tingnan mo muna ang iyong sarili, exempted ka ba doon sa pagiging totally depraved? So, isipin, ating pagbulayan yan, exempted ba ako doon? So, do you have the ability to do good by yourself? Yan, isipin mo yan. So, if ang sagot mo ay hindi, if not, siyempre, give the credit to God and be humble. Yun. Yan ang tinuturo ng total depravity. Bukod sa sasabihin na ipapakilala mo sa tao na napakasama niya, kalakip din ito, tinuturo dito sa tao na magpakababa dahil wala kang magagawang mabuti sa sarili mo. Yan. Yan. Sabi nga natin, kilalanin mo kung ano lang yung kaya mong gawin by yourself at ano yung imposible mong gawin. So, dapat makita mo na ikaw din mismo ay may, kumbaga, limitation. Meron ka ding, part ka din ng mga taong depraved. Walang exempted dyan. At meron ka rin kapintasan. Hindi ka mas magaling sa iba. Sabi nga ng Panginoon sa Luke, basahin natin, Luke chapter 6. Ito, example to. Luke chapter 6, sa verse 41 and 42. Sa Tagalog ko babasahin. Luke chapter 6, verse 41 and 42. Sabi, at bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Datapwat hindi mo pinupuna ang tahilan na nasa iyong sariling bata. O paanong masasabi mo sa iyong kapatid, kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, kundi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong sariling mata. So ito sabi ng Panginoon, ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid. So, total depravity and total inability of a man. That applies to everyone. Kahit pa sa atin na mananampalataya, we acknowledge that we are totally depraved. Wala tayong ability. And we accept that. Kung talagang naunawaan mo yan. So, walang reason para tayo magmapuri sa ating sarili, para itaas. So, nakakalungkot yun pag nakikita mo yun sa isang kapatiran o sa sarili mo mismo. Nakakalungkot. Hindi mo na unawa yung ating paulit-ulit na tinatalakay, paulit-ulit na pinagbubulay-bulayan. Maaari nga na ibahagi mo pa yan sa iba Pero sa iyo muna, hindi mo pala talaga nauunawa, hindi mo na-apply. Yan. So, as you can see mga kapatid, I'm also trying to connect itong message na ito dun sa message din natin last week, the parousia within us, yung self-exaltation. Kasi nga pinaunawa sa akin ng Panginoon na kung pala naunawa mo yung total depravity talaga, ay walang mangyayari sa iyong self-exaltation. So, yun, mga kapatid. Yan. So, yun pa nga yung isang reason, kung bakit gusto kong ito ulit yung ating pag-aralan, nilob ito ng Panginoon. Total depravity. Para tayo ma-refresh, para makilala natin ang ating sarili, para matuto tayo na maging humble, magpakababa. At tayo ay palaging ang papuri ay ibibigay natin sa Panginoon. Yun. So, sabi nga natin, yan ang doctrine of total depravity and total inability of man that applies to everyone. So, kahit pa sa atin na mga mananampalataya na, it applies to everyone. Walang exempted dyan. Basahin natin doon sa Romans chapter 5. Para ipakita natin na walang exempted. Lahat tayo ay dead by sin. So, Romans chapter 5 sa verse 12. Romans chapter 5, verse 12. So, itong sabi natin, wala exempted. Itong sabi, wherefore, as by one man sin entered into the world, talking about Adam, and death by sin,
And so death passed upon all men, for that all have sinned. Yan. So, pagbulay-bulayan natin yan, ano? Aba, kasali din pala ako doon, ano? Doon sa dead by sin. Noon, pero ngayon, binuhay ka na ng Panginoon, ano? Mananampalataya ka na. Dahil ba doon, malilimutan mo na yung dati mong kalalagayan? Magmamalaki ka na ngayon? Aba, hindi. Palagi nating babalikan kung ano yung kalalagayan natin noon. Yan ang magtuturo sa atin kung paano maging humble, ano. Sabi pa sa scriptures, ano, kumbaga, nasa tiyan ka pa lang, ano, ng iyong magulang, ng iyong ina, pinaglihi ka na sa kasalanan. So, basahin natin yan sa Psalm 51. Papakita natin na wala exempted, lahat yan. Lahat ay depraved. So, yun yung punto natin dito. So, Psalm 51. Psalm 51. Sa verse 5, ito sabi, Psalm 51 verse 5, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Sabi sa Tagalog, darito, ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. So, lahat yan. Kasi lahat tayo ay galing sa ina. Ano? Lahat ng tao talaga. Isa pa dito sa 58, sa 58. Hindi pa tayo dun sa 58. Sa verse 3. Sabi dito sa 58, verse 3, The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they be born, speaking lies. Yan. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Sila ay naliligaw pagkapanganak sa kanila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. So, ang sinasabi dyan ay ano, lahat. Lahat yan ng tao ganan. Paano ka ba sumulpot sa mundong ito, ano? Bakit ka ba nandito? Dahil pinanganak ka sa iyong ina, ano, sabi diyan, nasa tiyan ka palang pinaglihi ka na sa kasalanan. Meaning ay talagang from the beginning, ano, totally depraved na talaga. So, tanong diyan hindi ka ba kasali diyan? Sabi natin, palagi nating balikan, ano, kung nasaan, ano yung kalalagayan natin noon. Babalikan natin, hindi para gawin ulit. Babalikan natin para alalahanin na, aba, ganito ako noon. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Dahil nandito na ako ngayon, ako'y kanyang iniligtas. So, ang papuri sa kanya, magpapakababa tayo. Yun. So, yun yung point. So, i-acknowledge natin palagi kung ano ba yung kaya lang natin gawin, ano ba yung ating tendencies and capabilities kung tayo lamang. Siyempre, ano lang ba yung kaya natin gawin kapag sarili lang natin? Siyempre, sin. Meron tayong sinful nature. So, kung walang gagawin sa iyo, ang Panginoon, walang regeneration na nangyari sa iyo, so, ang tingin mo ba, makakalapit ka ba sa Kanya? Ano, sabi nga dito sa teksto natin, and ye will not come to me, that ye might have life. Wala tayong will. Hindi tayo interesado dyan noon. Yan. Ito, basahin din natin yung Romans chapter 3. Mga kapatid, ano? Romans chapter 3. Dito sa simulan natin dito sa verse 10. Romans chapter 3, verse 10. Sabi dito, As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. So, sabi dyan, as it is written, so saan? Doon yun mababasa sa Psalm 14, verse 1 to 3, tsaka sa Psalm 53, verse 1 to 3, So, ang tanong dyan, exempted ba tayo dyan, mga kapatid? Siyempre, hindi. Kilalanin natin yung ating mga sarili. So, talon tayo dito sa verse 19. Sabi dito, Now we know that what things soever the law said, it said to them who are under the law,
that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Verse 20, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. So, pwede natin sabihin, people on this world are born under condemnation, under the law. So, lahat tayo wala exempted. Sabi nga natin, nasa sinapupunan pa. Wala tayong kakayahan na iligtas ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa. Napakalinaw dyan sa mga talata. So, ang gumagawa ng ating kaligtasan ay ang Panginoon. Kaya wala talaga tayong may pagmamalaki. Always remember that. Sabi natin, people on this world are born under condemnation and under the law. So, lahat tayo, wala exempted. Dahil ordained ng Diyos na tayo, ang kanyang mga elect ay maligtas in fullness of time, sa takdang panahon, kaya tayo nandirito, tayo naligtas. Hindi naman tayo sabay-sabay na-regenerate, Yan i-ordain ng Diyos, in fullness of time, sabi sa Bible. So, may kanya-kanya tayong panahon kung kailan tayo ma-regenerate, kailan tayo mabubuksan ng ating mga puso at isipan. So, kailan natin matatanggap talaga yung gospel. Yan. So, mangyayari yun sa bawat isa, dun lamang sa kanyang mga God's elect. So, ipakita natin, sabi natin, kung tayo pinanganak dito, we are under the law. So, pag tayo under the law, we are under condemnation. So, ang kaibahan lang natin, mga hinirang, ay tayo ay redeemed. Yan inasa panukala ng Diyos, nasa kanya ng plano. Tingnan natin dito sa Galatians. Gusto ko lang makita nyo kung paano gumawa yung Panginoon sa atin. Galatians chapter 4. Yan, Galatians chapter 4. Basahin natin yung verse 4 hanggang 6. So dito muna tayo sa verse 4. Ang sabi, Galatians chapter 4 verse 4, but when the fullness of time was come, yan yun, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. So sabi dito sa verse 4, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son. So ito yung sinasabi natin na ordained talaga ng Diyos Ama, nasa decree na niya yan, na mangyayari, ang tawag nga doon ay, ano nga ba yun, imminent act of God. So, ordained or decree on eternity past. So, tandaan natin yan, decree na yan ng Diyos na He will send forth His Son. Yan. Pero dahil, dahil nga in fullness of time, sabi dyan, God sent forth His Son. So, nangyari na yan. Ang tawag naman dyan ay, yun nga, transient act of God, sabi dito. Meaning ay, when it actually took place. Sabi natin, hindi yan sabay-sabay, hindi yan pare-parehong nangyayari yung regeneration. So, meron dyan takdang panahon, kumbaga. Kung kailan mangyayari yan sa kanyang hinirang. Yan. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. So, for what reason? Bakit ginawa yun ng Diyos? For what reason? Verse 5, basahin natin. Galatians chapter 4, verse 5. Yung sinasabi natin, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So, we, tayo, the elect, will be redeemed. Sabi dyan sa verse 5, and also, sabi din dyan, we are under the law. So, in other words, we are under condemnation din. Noon, sa luma nating katatayuan, kumbaga, sabi din yan sa Romans chapter 13, sa verse 19, yung binasa natin kanina, sabi doon ay, now we know that what things soever the law said, it said to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. So again, ang point natin dito, lahat ng tao ay under the law. People on this world are born under the law, under condemnation. So, kung babalikan ulit natin yung Romans na binasa natin sa chapter 3, so ipinapakita doon, mga kapatid,
na lahat tayo ay nagkasala, totally depraved. So yun yung point natin. Balikan pa rin natin yung kalalagayan natin noon. Lahat tayo ay totally depraved, totally walang ability. So lahat ng kabutihan na nangyari sa atin, lahat yan ay Diyos lamang ang gumawa, Kaya wala tayong maipagmamapuri dapat. So pinagbubulay-bulayan natin ito. So ang point ay para ipakita kung ano ba yung katatayuan natin noon at ano na yung naging katatayuan natin ngayon dahil sa ginawa lamang ng Diyos. Yan. So balik tayo dito sa Galatians chapter 4 sa verse 5. Dahil sa ginawa ng Diyos, we are redeemed. Yan. We that are under the law. So tayo yun. We receive the adoption of sons. So, kaya naman, sabi dito sa verse 6, basahin natin, and because ye are sons, God had sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So, sino may gawa? So, bakit tayo nakakatawag sa Diyos ng Abba, Father? So, dahil lamang din yan sa Diyos, pwede ba nating sabihin na dahil yan sa sarili nating kakayahan, dahil tayo ay righteous? Napakaliwanag sa scriptures, mga kapatid. Wala tayong kaibahan sa ibang tao. We are all but sinners. People who were born on this world are under condemnation and under the law. Only God makes the difference. So dapat praise God. Kaya there is no room for us to boast. Again, yung palagi natin binabasa, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, memory verse din natin ito, kumbaga, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, remember, kung sa sarili lang natin, wala tayong magagawa. Yun din yung sabi sa ating teksto We will not come to Jesus that we may have life. So bilang isang tunay na mananampalataya, wag naman sanang matagpuan sa atin na tayo ay nakikita ng pagmamapuri sa sarili, na para bang ang dating ay ibang, kumbaga makikita ng ibang mga kapatid na nagmamagaling tayo. So wag naman sanang mangyari yun, makikitaan tayo na parang ang dating natin sa iba ay mas magaling ako sa inyo, mas banal ako sa inyo. Naku, holier than thou, Huwag naman sanang mapansin ng iba na mas marami akong alam sa inyo, mas tama ako kaysa sa inyo. Huwag naman sana, tandaan natin, pare-pareho lang tayong totally depraved, at walang ability na gumawa ng kahit anong mabuti. So, kaya natin tinalakay yung mga talatang yun. Pinapakita ko lang sa inyo, gusto kong maunawaan nyo na lahat ng tao, same yan, depraved. So, wag natin gawing panukat sa iba ang ating sarili. Dahil ang lalabas niyan, you are foolish, Hindi ka wise, you are not wise. Kapag ang ginagawa mo yung sarili mong panukat, naku, you are not wise, sabi ng Bible, lagi nating i-acknowledge we are depraved. Basahin natin sa 2 Corinthians chapter 10. Sabi natin, wag mong gagawin panukat yung iyong sarili. Kasi lalabas dyan ay hindi ka wise. So meaning foolish ka. Kasi nga, bakit sinabing wag mong gawing panukat ang iyong sarili? Kasi lahat tayo pare-pareho lang na depraved. Diyos ang nagbibigay ng difference. Kaya foolish kapag ganun ang ginawa mo. Ito, basahin natin. 2 Corinthians chapter 10, verse 12. Ito sabi, for we dare not make ourselves of the number, or compare ourselves with some that commend themselves, but they measuring themselves by themselves, and comparing themselves among themselves, are not wise. Hindi wise. Huwag natin gawin yun, Huwag natin gawing panukat sa ibang ating sarili, Dahil ang lalabas niyan, you are not wise. You are foolish. So why?
Why? Ano? Why? Bakit foolish? Kasi nga, you forgot something. Ano? Sabi sa scripture, you and me, we are both on this world under the law, under condemnation. You and me, we are both shapen in iniquity, and in sin did our mothers conceive us both. You and me, we are wicked and strange from the womb. We go astray as soon as we are born, speaking lies. Remember that, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. We are all gone out of the way. We are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Yan. Always remember that, brothers and sisters, mga kapatid. Yan doctrine ng total depravity. Ayan. This doctrine will make us humble and will make us bow down, to God. Crying, Abba, Father. Yun. So, kung loobin ng Panginoon, ay ipaunawa nga, talaga ito sa atin, sa isang tao, ipaunawa. So, tanggal ang kayabangan for sure. At every time na may magawa siyang mabuti, he will always acknowledge God, na nagawa niya yon dahil sa Diyos, ang Panginoon ang kumikilos sa kanya, kaya nagagawa niya ang mga bagay na iyon. Yun po yun. At ang kanyang itataas at bibigyan ng papuri ay ang Diyos at hindi ang kanyang sarili. Yan. So, mga kapatid, that is total depravity, and total inability of man. So, sabihin natin, ito yung part 1. So, more on this topic, God willing, So, hopefully, mga kapatid, ay, una, na-refresh yung ating mga puso at isipan, sa ating tinalakay ngayong umaga. Nawa nga ay naging pagpapala ito sa atin, sa bawat isa, at gayon din naman sa mga nakakapanood, Kumbaga, nawa ay may correct natin ang ating mga sarili. Yung ating mga maling pag-uugali. Let's be humble. Sabi nga natin, maaring hindi natin napapansin, may mga magagandang bagay tayo nagagawa, may magagandang bagay na dumadating sa atin, ay nalilimutan natin, yun ay dahil sa Panginoon. So, no room for boasting, wala talaga, dapat walang self-exaltation. Kung talagang totaling naunawaan mo yung ating mga doktrina, kung totaling nai-apply mo ito sa iyong mga buhay, sana nga ay palagi nating magawa na ibigay yung pasasalamat, yung papuri para sa Diyos. Siya ang itaas. Yun ay nauukol sa Kanya. Kasi kung babalikan natin yung ating tinalakay ng mga talata, wala tayong kakayahan. So, next week ay atin pa itong kumbaga pag-aaralan ulit para mas maipakita pa, para mas ma-refresh pa tayo. At syempre, sabi natin, magbe-benefit tayo. Matututo tayong magpakababa, maging humble. And then, pag itinuturo na natin sa iba, hindi masasabing tayo ay hypocrite, kumbaga. Kasi sabi natin, kung tuturo mo sa iba, tapos yung application naman sa iyo, wala. Hypocrisy, the pharisee within us yan. Kasi self-exaltation yung nagagawa mo. So, kung tayo talagang paunawa ito sa atin ng Panginoon, kung ituturo natin sa iba, i-share natin sa iba, so, talagang nabe-bless, kumbaga, ang mga taong makakausap mo kasi makikita nila ba itong talagang kita sa kanyang buhay, napaka-humble. Talagang tama itong doktrina nila. So, maaari ikaw ang gamitin ng Panginoon, para ma-convert yung iba. Pero kung makikita ng ibang tao na sharean mo, sasabihin ay, total depravity. Napakayabang naman ito. Puro siya ang pabida. Peke yan, yung tinuturo niya, hindi totoo yan.
So, mawawala yung ating patotoo. Affected, nakakalungkot pagka ganan, mga kapatid. Sobra. So, sabi natin, balikan natin palagi ito ating mga doktrina, kung ano yung kalalagayan natin noon. Dahil itong total depravity ang magtuturo sa atin kung paano magpakababa. Yan, mga kapatid. So, yun lang po. Next week, God willing, ito ulit yung ating matalakay. So, may God bless the message in our hearts. Mga kapatid, tayo po'y lumuhod. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, mahal, aming Ama na nasa langit. Maraming salamat sa inyong naging mensahe sa amin ngayong umaga. Maraming salamat sa pagtuturo sa amin at pagpapaalala na amin palaging balikan kung ano ba ang aming kalalagayan noon. Dahil ito ang magpapaalala palagi sa amin na kami ay magpakababa sa inyong harapan. Kami ay palaging magpapatira pa at magpapasalamat sa inyo. Kayo lagi ang aming aalalahaning pasalamatan. Kayo palagi ang aming aalalahaning papurihan. Natuturuan niyo kami na tanggalin ang aming pagmamataas, ang aming pagmamayabang sa iba. Aming Diyos na aming dalangin ay patuloy niyo kami i-preserve dito sa doctrine na ito, na total depravity, para kami ay hindi maligaw, aming Diyos. Makita nawa ng ibang kapatiran sa aming mga buhay, ang mga aral ng inyong mga salita. At hindi ang kabaligtaran namin Diyos na siyang magpapahina, magdi-discourage sa iba. Namin Diyos, maging maganda nawa ang aming patutuo sa iba. Tulungan niyo po kami inyong magamit sa ministry, sa pagbabahagi ng inyong mga salita, sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa iba. Nawa aming Diyos, sa aming dalangin, ay tulungan niyo kami palagi. Kami ay gabayan po nawa ng inyong banal na espiritu. Kami ay naniniwala na kung ito inyong loloobin, ay hindi ito mangyayari sa amin, itong ganitong uri ng ugali ang Diyos. Palagi niyo po kaming gabayan. Dahil sabi nga ng inyong mga salita, lahat ng mga mabubuti naming magagawa ay dahil din lamang po sa inyo. Kaya kami ay lubos na nagpapasalamat po aming Diyos. Salamat at kami inyong nagagamit. Salamat at nakikita po aming Diyos ang inyong pagkilos sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Aming Diyos, patuloy pa rin po namin dinadalangin ang aming mga kapamilya. Nawa po ay magsilbing daan itong inyong mensahe ngayong umaga upang magkaroon din sila ng realization, aming Diyos, kung ano ba ang kanilang katatayuan sa inyong harapan. Matuto rin silang magpakababa, sila ay magsisi, sila ay manampalataya po, at sila ay umasa lamang po sa inyo, aming Diyos. Tanging kayo lamang po ang kanilang asahan. Aming Diyos, maraming salamat sa inyong mensahe. Tunay po na kaibuti ninyo, nawa po ay naging pagpapala ito sa bawat isa. At sa pansamantala po namin paghiwa-hiwalay, aming Diyos, ay ito inyong ingatan, ihatid sa kanya-kanyang tahanan ng ligtas at mapayapa. At kami po ay muli ninyong samahan at gabayan sa isang linggo po muli na aming maharapin aming Diyos. Patuloy niyo po kami i-preserve sa purity of doctrines and morals aming Diyos. Palagi niyo po kami samahan, kami gabayan. Kami po ay sa inyo lamang umaasa. Mangyari po nawa yung mabuting kalooban sa amin palagi. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Salamat po. God bless.